Hi, nandito kami sa park kasi pinapark namin yung mga aso. Kailangan makadumi. Mag-react lang ako dun sa waray-waray nga vlogger. Waray-waray kay waray-waray man latak. Brutal yung pagka-gurgur sa kanya. At sa mga natutuwa na nagurgur siya, sana wag tayo ganon. Kasi whether we live in this world, good or bad, we deserve to live. We have the right to live. At since doon na nagwakas ang kanyang buhay, let us take this as a lesson. Lesson na tayong mga content creator o yung mga ibang content creator, meron dapat tayo limit sa ating mga pananalita. We have that, we're protected for our free speech, pero dapat limited yung ating pag-criticize sa ating mga politician, anong kulay ka man, dapat limitado kasi ang ating freedom of speech ay hindi naman unlimited, dapat limited tayo. Katulad ng mga below the belt, hindi na yan protected ng batas. Kaya dapat nagdahan-dahan tayo. So let us take this as a lesson na yung mga iba na below the belt na ang mga pinagsasabi sa anumang kulay ng politika meron tayong affiliation o pinaniniwalaan. Let us always remember to limit our words. Kasi alam ko itong ginurgor sa Quezon City o sa Caloocan City ay maraming kaaway. Kahit doon sa Samar, marami siyang mga binulgar at pinagbantaan ng mga barangay captain, di ba? Napanood ko yun eh. Hindi ako nagfo-focus sa kanyang mga vlog and I don't have that, interest to listen to her content kasi wala kang lesson na mapapanood sa kanya, wala kang lesson na matututunan. Pero may isang beses na dumaan siya sa aking wall and then I tried to listen kasi ang kanyang tinitira yung taga doon sa kanila. I think taga Lawang Northern Samar ito si Mima, hindi ako sure. Pero dapat nag-ingat siya kasi pwedeng gamitin yung kasi against Duterte siya eh. Ang kanyang binablog is pro Marcos siya. Hindi ibig sabihin na porket galit na galit ka sa mga Dutertes is unlimited na yung pag-criticize mo na sabihin mong nagpalaglag si VP Sara, na wala ka namang basihan, nagpabembang sa ibang tao. Di ba may asawang tao si VP Sara tapos ginaganyan mo na wala kang evidence. Ang evidence mo ay yung kuro-kuro mo lang o yung laway mo lang. So, madaling mag-akusa, mahirap maghanap ng ebidensya. Kaya dapat naging maingat siya sa kanyang mga pananalita. Kasi ngayon, kung ang gumorgor niyan ay ibang kalaban, tas sinisisi sa mga Duterte, yan ang mahirap. Kasi marami siyang kalaban. Hindi mo na alam kung sino ang kalaban niya. Basta walang, sa 10 salita niya, isa lang ang kanyang mabibilang mo na mabuti. Lahat yun puro mga below the belt, pagmumura. So, maybe isang reason kung bakit kinitil ang kanyang buhay is para hindi na dumami ang kanyang masagasaan kasi sobra na. So let's continue this video on my YouTube channel kasi sobrang maingay na itong si Rory. Ang sarap paluin. Ayan o. Ayan o. Rory, sit down. Sit down o palo? Sit down, sir. Buti ka. O sige, mag-vlog tayo mamaya. Bye!